Pare, ang laki ng problema mo ah. Bro, mo, nagulat ka. Hinahalikan mo na pala yung girlfriend mo. Uy, huwag ka lang maingay, Eric. Sa totoo lang, hindi naman talaga kami ni Ana. Nagkukunwari lang kami. It's complicated. May nilulusutan lang kami. Seryoso ka ba dyan? Pare, hindi yata nagkukunwari kayo ah. Pare, yung mga titigan niyo pa lang ni Ana. Walang maniniwalang wala kayong relasyon dalawa. Diba? Sir, excuse me. May naghahanap po sa inyong babae. Parang galit po. Sino? Ako. Elvira, magpapaliwanag po ako. Tumingin ka pa sa mata ko, Terence. Ang sabi mo sa akin, hindi mo liligawan ng anak ko. Tapos ngayon, malalaman ko, hinalikan mo? Ano? Pinaglalaruan mo si Ana? Hindi ko magagawa yun. Elvira, maniwala pa kayo sa akin. Hindi ko pa po nakakalimutan yung pangako ko sa inyo. Meron po kasi nangyayari sa akin hindi ko rin po maintindihan eh. May mga bagay po na naaalala ko na nangyari na pero alam ko po na hindi po akong gumawa nun. Kagaya po ng yung pagbigay po ng bulaklak kay Ana. Hindi ko man po alam kung anong paborito niya eh. At yung halik po kanina. Gugulot talaga ako, Nay. Minsan maalaga siya. Maasikaso. Pinilihan pa niya ako ng paboritong bulaklak. Parang namang siya na si Ed eh. Hindi ko pa na nasabi sa'yo, nakausap ko siya sa tulong ni Badong. Sabi niya, ang mga De Ocampo daw ang pumatay sa kanya. Hindi ko po kayang saktan anak niyo. Dahil ang totoo, gusto ko siya. Gusto ko si Ana. Pero pinipigilan ko po yung sarili ko. Dahil ang alam ko, si Ed pa rin po talaga ang mahal niya. Ano yung ding? Sorry po. Alam ko pong narinig niyo yung tungkol sa amin ni Terence. Pero hindi na po mauulit yon. Lalayuan ko na po siya. Yun ba talaga ang gusto mo? Po? Alam mo noon, pinigilan ko rin si Ed na lumigaw sa'yo. Nagtampo siya sa akin. Pero tiniis ko yun kasi alam ko namang lilipas yun eh. Pero, ikaw pa rin ang nakapagpangiti sa kanya. Minsan nag-text ka. Sabi niya sa akin yun daw ang kauna-unahang beses na nangamusta ka. Nung ko lang nakitang ngumiti ang anak ko eh. Sinisisi kita noon sa pagkamatay ng anak ko. Pero lalo akong magsisisi kung hindi man lang kayo nagkasama at naging masaya sa isa't isa. Gusto ko maging masaya ka. Tulad mo ni Ed dati. At kahit na sinong mapili mong makasama, gusto ko maging masaya ka. Ed, nakakita mo sana yung nakita ko. Ang sarap ng pakiramdam.
Ganun pala yun. Yung pagsundo ng kapatid ni Arnold sa kanya at pagtuloy nila sa liwanag. Ganun pala yung pag mapayapa ng kaluluwa. Ano kaya, Ed? Makita rin kaya kita pagpasok mo sa liwanag? Mang Badong, matagal pa ho yun. Di ba nga, meron akong bagong misyon. Misyon o konsumisyon? Yung pakikialam mo dun sa dalawa? Hindi ka nakakatulong kay Ana. Hindi ka nakakatulong kay Terence. Yung lagi mong pinaalaala yung sarili mo kay Ana, nako, hindi tulong yun. Mang Badong, paano hindi? Na-inlove sa akin si Ana noon. Noon. Nung buhay ka pa. Eh ngayon patayin ka na eh. Gusto mo, in love pa rin sa'yo si Ana eh. Go! Oh! Aling Elvira, magandang gabi sa inyo. Badong, mag-uusap tayo. Hindi naman ako makikialam kung hindi apektado ang anak ko. Pero alam kong may ginagawa si Ed kay Terence. Iyan lang naiisip kong paliwanag sa lahat ng mga nangyayaring to. Mang Badong! Kahit anong mangyari ha, huwag kayong aamin, huwag kayong aamin! Hey! Ginagawa mo naman ako sinungaling! Ano yan, Badong? Si Ed pa yung kausap mo, ha? Wala. Nandito ba siya? Sarili ko, kinakausap ha? ha? Ed! Wala! Ed! Wala! Ed! Ed, nakikiusap ako sa'yo. Kung ano man yung ginagawa mo kay Terence, itigil mo na. Huwag mo nang guluhin si Ana. Palayain mo ng anak ko. Patay ka na, Ed eh! Patay ka na! Kaya please naman, patahimikin mo ng anak ko. Alam mo, nung una ko pala siya nakilala, nakita kong gano'n niya kamahal si Ed. Naudulot lang talaga yung relasyon nila. Yun ang mahirap kalimutan. So ayaw mo na naman lumaban. Kasi sa tingin mo, second place ka na naman. Anong na naman? O di ba sa mga exes mo? Second place ka na naman kasi inuunaling ka rin nila at nasasaktan ka. Kaya ngayon, ayaw mo yun maulit sa ex-boyfriend ni Ana. Terence, sa tingin ko kaya yung mga reason kaya nangyayari sa ito. Never underestimate the power of your brain. It could be your feelings na habang pinipigilan mo, lalong kumakawala. Ana, sandali lang. Ana! Wait. Please let me apologize. Alam ko naging gago ako eh. Pero hindi ko naman sinasadya yung... Ano ba talaga hindi mo sinasadya, ha? Ang pagiging gago mo, ang paghalik mo sa akin. Pati ba yung mga bulaklak, hindi mo rin sinasadya? Ana Terence, hindi ko na kaya. Ayoko nang makipaglaro sa'yo kasi masakit eh. Gusto na kita. Kaya, kung hindi ka pa sigurado sa nararamdaman mo, layuan mo muna ako. Tsaka, huwag na tayo magpanggap. Kasi wala naman talagang tayo, di ba?
Ano bang iniisip mo? Ang swerte mo na nga eh. Si Ana na yung tapat sa'yo. Pinilit kong limutin ka. Nang iwan mong bigo ang puso ko. Nilimot na kita sa buhay kong mag-isa. Ngunit bakit ngayon ikaw pa rin ang hinahanap ko? Babalik kang muli, mga araw. Di yan makita hinatid dahil gusto ko maging protector mo. Kahit Hinatid kita wala sa dahil gusto ko. piling, Period. iniibig kita. Yan ang sigaw ng puso ko. San ka man naroon pa. Hindi ako papayag na biguin mo si Ana. Nandito si Ed. Sumapi siya sa'yo. Sabi mo sa Ed na yun, ang multo na yan. Tigilan na niya ako, Mang Badong. Kung gusto niya maging masaya si Ana, huwag siya pakialam sa amin dalawa. Sino ba talaga ang Terence na yan? At bakit siya close na close sa papa mo? Dapat ikaw ang parating kasama ng papa mo at hindi ang Terence na yon. Ginawa ko naman lahat, May. Binasura ko na lahat. Pati prinsipyo ko para sa pamilyang to. Ano ba gusto niyo? Tell me, Terence, is it true? But yes, ano? Wala yun. Walang ibig sabihin yung halik na yun. Alam na namin na hindi mo naman talaga boyfriend si Terence. Why else would he say na wala lang sa kanya yung halik mo? Ganyan mo na ba talaga pinapababa ang sarili mo? I do not appreciate na mas malapit ka pa sa Terence na yan pagkatapos hindi kayo nag-uusap ng sarili mong anak. Sino? Ang uniko iho mo. Bakit? Ilan ba ang anak mo? Ako ba talaga gusto mo? Mahal mo na ba talaga ako? O si Ed pa rin laman ng puso mo?